Sa isang tahimik na gabi, isang misteryosong babae ang dumating sa bayan. Siya si Sela, isang babae na may makulay na nakaraan pero puno ng sugat. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, pero naramdaman ko agad na may kakaibang enerhiya sa paligid niya. Siya ay isang hindi pangkaraniwang nilalang at alam ko iyon agad, pero wala akong magawa kundi ang maghintay at obserbahan. Dahil sa mga tadhana ng buhay, ako'y isang-isang manggagamot na may kakayahang rin magtanggal ng masasamang espiritu. Pumunta siya sa aking kubo isang araw at doon nagsimula ang lahat. Puno ng takot ang mga mata ni Sela, ngunit nang magsalita ako, nagkaroon siya ng pag-asa. Marahil ako na ang huling pag-asa niya. Inaasahan ko na hindi magiging madali ang pagtulong sa kanya. Sa aking mga ritual at proseso, alam ko na hindi basta-basta ang paghilom ng mga sugatang kaluluwa, ngunit naramdaman ko na ang sakripisyo ko ay magiging mahalaga para sa kanya. Unang pagkakataon naming nagkita, habang ako'y nag-aayos ng mga gamit, siya'y dumaan at natanaw ko siya sa may pintuan. Walang anuman kundi mga mata na puno ng takot at pagdududa. Ngunit wala akong magawa kundi magpatuloy. Si Sela ay isang babae na tila nahulog mula sa isang mataas na lugar at ako, isang matandang manggagamot, ay naroroon para gawing posible ang mga bagay na hindi pa niya kayang intindihin. Nagpatuloy ang mga araw at gabi, sa bawat hakbang ng ritual na ginagawa ko para kay Sela, mas lalo ko siyang nakikilala. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya, pero ang mga galos na dala ng nakaraan ay malinaw sa kanyang mga mata. Habang tinutulungan ko siya, natutunan ko na ang sakit na nararamdaman ko ay malayo sa kanyang pinagdadaanan. Isa siyang nilalang na puno ng kalungkutan, ng mga sugat na hindi ko kayang pagalingin sa isang iglap. Isang gabi, habang kami nag-uusap, nagkaroon ako ng pakiramdam na siya ay nagbago. Hindi na siya ang Sela na unang pumasok sa aking kubo. May mga tanong siyang tinanong sa akin, mga tanong na nahulog mula sa kanyang mga labi na puno ng takot. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ba't ako'y isang aswang? Tanong niya. Hindi ko siya masisi. Hindi ko siya masisi sa mga tanong niyang iyon dahil sa mga mata ng iba, siya nga ay isa ng aswang. Nang gabing iyon, habang ang buong paligid ay tahimik, nagpasya akong ipagpatuloy ang ritual ng pagtulong kay Sela. Hindi siya aswang sa aking paningin. Isa siyang nilalang na nahulog sa isang madilim na landas at kailangan niya lamang ng gabay. Habang ako'y nag-aayos ng mga gamit, iniisip ko kung hanggang kailan ko siya matutulungan. Isang gabi, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, nagtakda kami ng isang ritual. Minsan ay naguguluhan ako sa mga nararamdaman ko, ngunit hindi ko na kayang magpigil. May mga pagkakataon na natatanaw ko ang mga mata ni Sela at nakakaramdam ako ng isang koneksyon, isang bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag, ngunit alam ko na kailangan ko siyang tulungan, hindi lamang bilang manggagamot, kundi bilang isang tao na may malasakit. Nagpatuloy kami sa aming landas, ngunit sa bawat hakbang, alam ko na hindi ko na kayang ilihim pa ang nararamdaman ko. Si Sela, sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan, ay nagbigay ng bagong liwanag sa aking buhay. Minsan hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin ni Sela. Dati siya yung nilalang na puno ng takot. Hindi ko siya masisisi kasi sa mga mata ng iba, aswang siya, isa siyang halimaw. Pero habang tumatagal, siya na rin yung nagpapaalala sa akin kung anong ibig sabihin ng pagmamahal. Ilang gabi na kaming nag-uusap at doon ko nakita na hindi lang pala siya isang malupit na nilalang, puno siya ng kalungkutan, ng mga sugat na hindi ko kayang pagalingin sa isang gabi lang. Pero hindi ko siya iniwan. Bawat hakbang ng ritual ko sa kanya, mas nakikilala ko siya at mas nare-realize ko na may mas malalim pa pala sa lahat ng to. Hindi lang siya aswang, siya rin ay tao. Isang taong may pangarap at takot. Minsan, tanong siya ng tanong sa akin, bakit mo ako tinutulungan? Hindi ba't ako'y halimaw na? Tanong niya, naiintindihan ko siya. Ang hirap kasi, ang daming tao sa paligid niya, ang kumukutya sa kanya, pero ako, hindi ko siya kinukutya ng ganoon. Ang sa akin, si Sela, kahit gaano siya kadilim, ay may mga pangarap pa, may mga bagay na gusto niya pang mangyari. Kaya kahit magkaiba kami ng mundo, at kahit may mga pagkakataon na naiisip ko kung anong mangyayari sa kanya, alam ko wala akong dapat nasisihin kundi ang sarili ko kung hindi ko siya tutulungan.
Isang gabi, habang kabilugan ng buwan, nagsimula kami ng isang ritual. Hindi ko naman talaga alam kung anong nangyayari, pero nung panahon na yon, parang ang saya ko na siya'y andyan at nagiging parte ng buhay ko. Hindi ko rin alam kung bakit, pero habang nagtatagal kami, hindi ko na kayang pigilin yung nararamdaman ko. Kahit pa aswang siya, para sa akin, hindi ko siya tinitignan na ganon. Isa siyang tao na kailangan lang ng gabay at pagmamahal. Kaya yon, walang kasing sakit, pero natutunan kong hindi ako dapat matakot sa nararamdaman ko. Si Sela, may mga pagkakataon na natatakot din siya, pero sa huli, natutunan niyang magtiwala, nandyan siya sa tabi ko. At habang binabaybay namin yung daan na to, nakikita ko yung mga mata niyang parang nangungusap. At ako, hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming dalawa, pero alam ko na kailangan ko siyang samahan sa journey niyang to. Nasa kalagitnaan kami ng daan, naglalakad sa gitna ng madilim na kagubatan, at naramdaman ko na parang ang bigat-bigat na ng lahat. Hindi ko alam kung anong hinaharap namin ni Sela, pero ang alam ko, kailangan ko siya. Hindi ko siya pwedeng iwan. Sabi ko pa nga sa sarili ko, bakit ba ako napunta dito? Bakit ba ako kasama siya? Tulad ng sinabi ko, hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin ni Sela. Kasi, sa mga mata ng ibang tao, kami na siguro yung pinakamasamang na nilalang na nag-exist. Pero sa aming dalawa, iba. Nandyan siya sa tabi ko. At sa kabila ng lahat ng nangyari, nagiging normal kami. Isa akong manggagamot. At siya naman, ay isang aswang. Pero hindi ko siya tinitignan ng ganon. Kaya, kahit na nakarating kami sa isang kubo sa gitna ng kagubatan, doon kami nagpahinga. At doon ko naramdaman na mas magaan ang pakiramdam ko. Habang naglalakad kami, ramdam ko na ang sakit, pero kailangan ko magpatuloy. Wala akong ibang choice. Ibinigay ko sa kanya lahat ng kaya ko at pinilit kong maipakita na hindi siya nag-iisa, na kahit may mga bagay na hindi kayang maintindihan ng ibang tao, nandyan ako para maging gabay niya. Pero may mga moments na nahulog ako kasi hindi ko alam kung saan kami patungo. Si Sela nakikita ko, nag-iisip din. Maraming bagay ang nag-aalala sa kanya at nakikita ko yon sa mga mata niya. Alam ko na kahit nakasama niya ako, may mga pagkakataon na naguguluhan siya. Kaya naman, kailangan ko pa siyang gabayan, mas lalo na pagdating sa mga desisyon. Pero sa kabila ng lahat ng kalituhan na yon, sa gabi, habang naglalakad kami sa madilim na kagubatan, may isang bagay na hindi ko matanggal sa isip ko. Ang katotohanan na pareho kami ng nararamdaman, hindi ko na kayang ihiwalay ang sarili ko sa kanya. Si Sela, siya yung naging kasama ko sa lahat ng paglalakbay na to. Siya yung naging dahilan kung bakit ko binago ang lahat. Kumbaga, siya yung dahilan kung bakit ako nagpatuloy. At hindi ko na kayang isipin pa kung anong mangyayari sa aming dalawa, basta ang alam ko, hindi ko siya iiwan. Bumangon kami kinabukasan at nagsimula na namang maglakbay. Ramdam ko na kahit papaano si Sela, may mga tanong sa isip niya. Hindi ko alam kung anong eksaktong iniisip niya, pero sa mga mata niya, may kalituhan, may takot, at may lungkot. Hindi ko naman siya masisisi. Puno siya ng mga alalahanin, parang iniisip kung may silbi pa ang lahat ng ginagawa namin. Paano ba niya tatanggapin na hanggang dito na lang kami? Kung saan kami papunta, wala akong kasiguraduhan, pero alam kong hindi ko siya iiwan, hindi ko siya pababayaan. Habang naglalakad kami, tahimik lang siya, pero kitang-kita ko sa mga galaw niya na nag-iisip siya, ang sakit nang makita siya na ganon. Kung may isang bagay na alam kong mahirap gawin, yun yung pakiramdam na siya na lang mag-isa sa mga desisyong gagawin. Tinanong ko siya, Sela, okay ka lang ba? Anong iniisip mo? Tahimik lang siya sa simula, pero sa huli sumagot siya, Gardo, iniisip ko lang kung tama ba lahat ng ginagawa natin, kung tama ba nakasama kita dito. Ang hirap hindi ko alam kung saan tayo patutungo. Ramdam ko na hindi siya sigurado, pero hindi ko rin kayang pabayaan lang siya. Sela, kahit anong mangyari, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. May mga bagay tayo na hindi kayang ipaliwanag, pero alam kong magkasama tayo. At magkasama tayo hanggang sa dulo. Naglakad kami ng magkasabay, walang kasiguraduhan kung anong mangyayari, pero alam kong sa kabila ng lahat ng alalahanin at takot, kami pa rin ang magsasama. Hanggang sa dulo ng mga daan na to. Matapos ang ilang araw na paglalakad, dumating kami sa isang maliit na kanto kung saan may mga kubo.
Napagod na kami pareho, kaya't nagpa siya akong magpahinga muna. Hinanap ko ang isang kubo na medyo malayo sa kalsada, doon ko siya dinala, at sa wakas nakapagpahinga kami. Nang makapasok kami sa kubo, tinanong ko siya, "Okay ka lang ba, Sela? Gusto mo bang magpahinga muna?" Tahimik siya at tumango. Pero kitang-kita ko pa rin sa mga mata niya ang pag-aalalang hindi nawawala. Naghahanap ako ng posporo para magaan ang paligid. Tumabi siya sa akin at doon kami nagsimulang mag-usap. Gardo, yung lahat ng nangyari ang hirap tanggapin. Parang wala akong magawa para baguhin yung mga nangyari sa buhay ko. Sabi niya, ngunit ako, alam ko kung gaano kasakit ang mawala ng pagkakakilanlan. Alam ko rin kung gaano kalaki ang sakripisyo, kaya't pinalakas ko ang loob niya. Sela, hindi ka mag-isa. Hindi ko man kayang baguhin ang lahat, pero magkasama tayo at yun ang pinakamahalaga. Ang buhay ay parang isang daan na minsan ay madilim, pero mayroon pa ring liwanag na magpapakita. Nagpakita ng konting ngiti si Sela at para sa akin, yun na yung pinakamagandang ngiti na nakita ko. Salamat Gardo, hindi ko alam kung anong mangyayari, pero sa ngayon masaya akong nandyan ka. Habang magkatabi kaming tumingin sa dilim ng gabi, ramdam ko na kahit papaano, natagpuan na namin ang ilang pag-asa sa gitna ng mga pagsubok na dumaan sa buhay namin. Kinabukasan, gumising kami ng maaga. Ang araw ay sumikat, at habang nakaupo kami sa harap ng kubo, nakita ko ang mga mata ni Sela na puno ng pag-aalala. Gardo, saan tayo pupunta ngayon? Paano tayo magpapatuloy? Tanong niya. Hindi ko siya kayang sagutin agad, pero alam kong kailangan niya ng mga salitang magpapalakas sa kanya. Sela, hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari, pero alam ko na kahit saan tayo magpunta, ang pinakamahalaga ay magkasama tayo. Hindi ko kayang ipangako na magiging madali, pero tutulungan kita hanggat kaya ko. Tumahimik siya saglit, at makalipas ang ilang sandali, ngumiti siya. Salamat, Gardo. Siguro nga hindi ko pa nakikita lahat ng pwedeng mangyari, pero sigurado ako na habang magkasama tayo, maghahanap tayo ng paraan. At doon, nagsimula kami maglakad muli. Bitbit ang mga bag at ang mga pangarap na may kasamang takot at pag-asa. Hindi ko alam kung saan kami dadali ng tadhana, pero alam ko na sa bawat hakbang, hindi kami mag-iisa. Naglakad kami sa kahabaan ng kalsada, tahimik, pero sa bawat pagdaan ng oras, mas nararamdaman ko ang lakas ni Sela. Nakita ko sa kanya ang tapang na hindi ko pa noon nakita, at sa kanya, nahanap ko ang dahilan upang magsimula ulit. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa bawat hakbang, ramdam ko ang bigat ng lahat ng nangyari. Pero alam ko, kailangan kong magpatuloy, kailangan kong maging matatag para kay Sela. Isang gabi, habang kami ay nagpapahinga sa ilalim ng mga puno, hindi ko napigilan na mapansin ang mga mata ni Sela. May kung anong luhang na itatagong bago siyang ngumiti at magsalita. Na-realize ko, kailangan ko nang gumawa ng hakbang kay Sela. Tinutok ko ang pansin ko sa kanya. Magtago ka muna, Sela. Utos ko habang sinimulan kong i-prepare ang mga gamit. Alam kong hindi pa tapos ang ritual na kailangang gawin. Bawat hakbang ay mahirap, pero alam ko sa puso ko na kung gagawin ko ito ng tama, magagamot siya. Magiging normal siya muli. Habang pinapagawa ko ang mga ritual, nagsimula akong magdasal at mag-concentrate. Ang mga ginagawa ko, mga sakripisyo ko, lahat ay para kay Sela. Sa mga sandaling iyon, nakita ko sa kanya ang pagnanais na magsimula ulit at hindi ako pwede magkamali. Isang gabi, nang natapos ko ang ritual, tumingin ako kay Sela. Tapos na, sabi ko, wala nang sakit, wala nang sumpa. At doon, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi ko na nakita sa kanya ang anumang pagkakaiba. Hindi na siya aswang, gumaling siya. Hindi lang physically, kundi pati na rin emotionally. Ang pagkakaroon ng bagong buhay, isang buhay na puno ng pag-asa. Sela, sabi ko habang iniiwas ang mga mata ko, wala na, malaya ka na. Sumulyap siya sa akin at ngumiti ng buong puso. Gardo, salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ngayon, alam ko na kaya ko nang magsimula ng panibago. Dahil sa tulong ko at sa ritual na ginawa, nahanap ni Sela ang kanyang kalayaan, siya ay gumaling. At sa bawat araw na lumilipas, mas pinipili niyang mabuhay ng maayos at masaya.
Sa wakas, natapos ang lahat ng pinagdaanan namin. Hindi ko akalaing darating kami sa puntong to, ang tahimik na buhay na puno ng kasiyahan, si Sela, na minsan nang nabalot ng takot at lungkot, ngayon ay nakangiti habang nagluluto sa maliit naming bahay sa gilid ng bundok. Ako naman, abala sa pagtatanim ng gulay sa likod bahay habang naririnig ang maliliit na tawanan ng aming mga anak. Oo, nagdesisyon kaming bumuo ng pamilya. Hindi naging madali ang simula. Maraming tanong sa isip namin kung kaya ba naming harapin ang bagong buhay na to. Pero sa bawat araw na magkasama kami, natutunan naming bitawan ang mga takot at yakapin ang bawat pagkakataon. Sa huli, nanaig ang pagmamahalan namin. Ang aming tahanan kahit maliit ay puno ng tawanan at pagmamahal. Ang mga anak namin, sina Nelo at Sita, ay tila ba simbolo ng bagong simula namin ni Sela. Sila ang paalala sa amin na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, may liwanag pa rin sa unahan. Gardo, tapos na ang tanghalian, tawag ni Sela mula sa kusina. Sige, halika na, mga bata. Sagot ko habang tinatawag ang mga anak naming naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Habang kumakain kami, naramdaman ko ang kapayapaan na noon ko lang naranasan. Wala nang mga sumpa, wala nang aswang. Ang lahat ng iyon ay iniwan na namin sa nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay ang kasalukuyan, ang pamilya namin, at ang pagmamahala na hindi matitinag. Sa gabi, habang nakahiga kami sa duyan ni Sela, nakatingin kami sa mga bituin. Gardo, salamat, ha? Sabi niya habang hawak ang kamay ko. Kung hindi dahil sa'yo, wala siguro ako rito, wala siguro tayo rito. Ngumiti ako. Sela, dapat ako ang magpasalamat. Dahil sa'yo, natutunan ko kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. At doon, sa ilalim ng maliwanag na langit, alam naming nakahanap na kami ng totoong tahanan. Hindi lang sa lugar kung nasaan kami, kundi sa isa't isa. Ito na ang bagong simula namin, ang kwentong puno ng pagmamahalan at pag-asa, isang kwentong nagtapos ng may masayang wakas.